So ayan mga idol, tapos na natin ang ating ginayat-gayat na balat ng saging, no? So ito na. So tinanggalan natin yung mga masira. So ayan, tutubigan na lang natin ito, tapos lalagyan natin ang molasses. Bali natin yung molasses natin, no, mga idol. So kukunti na kasi may nag-ferment na rin tayo ng ubod ng saging, no? So ayan yung puno ng saging, nag-ferment na rin tayo mga idol. So ito na lang natitira sa ating molasses. So ito ang ginagamit natin pang ferment mga idol, no? So dito lalagay natin sa balat ng saging, tapos tutubigan natin mga idol. Tapos siguro mga 1 week to 2 weeks pwede na siyang pakain, no? Sa baboy or sa manok na native, sa mga patos, sa mga ganyang animals, pwede na sa ating alagang hayop dito, no? Ayan, so lalagyan na natin mga idol. Let's go. So yan ang magiging pang ferment natin mga idol, no? Molasses. So estimate na lang ang paglagay. Ayan, okay na siguro yan mga idol. Natin to. Tapos ngayon ay tutubigan natin mga idol. Tapos halo-haloin lang natin para matunaw. Mga 1 week to 2 weeks natin siya ito-ferment mga idol para babad siya, para mag-absorb yung molasses kanyang kalooban. Ayan. Okay na. So ganito lang ang pagpaperment mga idol. So mga 1 week to 2 weeks pwede na natin itong ipakain. So i-update din natin yung pagpakain nito mga idol. Ayan siya. Mabango mga idol, tamis ang amoy. So yan mga idol, tapos na natin na i-ferment yung ating
ginayat na mga balat ng saging, no? So i-update na lang uli natin yung susunod na video pag ipapakain na natin sila mga idol, no? So yun lang mga idol, and sana supportan nyo ang ating amunting channel mga idol, no? And yun lang, good luck.